Ngayon mga kachokaran, ngayon po ay sobrang lakas ng ulan. Habagat, alas 6, alas 6:25 ng gabi. Alas 6 ng gabi, 25, pero ang lakas ng ulan, makita nyo yung motor ko malapit ng maanuhan yung pinaka-progress. Tapos ayan, sobrang lakas ng ulan. Malapit na rin kami na anuhan dito ng baha. So nag-ano na kami ni Gigi na itaas na yung iba, ipanik na sa taas sa bahay, sa taas namin. Tinatanggal na rin namin yung mga gamit namin dito sa cabinet, kasi ito yung dati namin pinagtuntungan ng rep, saka ng mga, ngayon lalagyan namin siya ng rep at ng washing, pero kailangan maghanda na. Ang nakakaano pa rito, may bota nga ako, kaya lang yung bota syempre hindi naman mataas yun. May sugat ako sa paa, hindi ako makakaporma ng lusong malakas. Nakakatakot kasi yung dati kasi nagtaas na kami ng gamit, saka inabot to hanggang dito sa upuan. Kita nyo ba? Yung Aerox mo okay pa? Inabot to sa may upuan, yung upuan namin inabot. So hanggang tuhod ni Riley. Ngayon hindi natin alam, walang tigil kasi ulan kanina pa yan ang bilis nga ng paglaki. Ang bilis ng pagtaas ng baha. So nagano na kami na huwag naman sana, pero mas maganda na yung nakahanda na kami makapagtaas na ng mga gamit. Pinanik na namin. Nagka-charge na rin kami ng mga battery ang gamit. Nakaka-nervous kasi. Yun nga, hindi pa ako makakaporma dahil nga may sugat ang pako. Yung pagkakaano ko sa yung ko. Mahirap na. Zero ko. Takas ng Aerox ko kasi isang motor and tricycle, hindi rin na makapormal lumusong ngayon. Ang dumi-dumi ng ang dumi-dumi ng tubig baha. Delikado. Panik muna natin papanik ko muna yung ibang gamit. Ayan, tapos dito may tulo magapang sa hagdan, papasok dun sa banyo. Ayan basang-basa na. As yung kwarto nila Madi, ganun pa rin ang problema. Makita nyo, kaya yung saig niyan lawang-lawa sobra lakas ng ulan, walang tigil. Wala pa humbayan kasi hindi pa huba, gabi na, magkakati na. Grabe, hindi ako makakalusong dahil kidlat pa dahil nga sa sugat ko. Na tiyempo pang may sugat tayo. Sana huminto na yung ulan. Pero naghahanda na rin kami. Tinataas na lang namin yung mga gamit namin.
ko yung pinto para maalis yung ampli. Sakto kasi sa pinto to eh. Kaya kung umabot man dito, dati kasi hanggang dito umabot eh. So, mahihila na natin, maipapanik na natin. Ano kasi. Kung wala lang ako sugat, di masyadong kakabahan eh. Dahil makaka-takbo-takbo tayo. Katulad niya may dadang ayan oh. Lalo pagka malalaki sasakyan, pumapasok. Ang lakas ng pasok. Humina lang ang ulan o huminto, mas maganda kung huminto. Kakati yan eh, kasi hindi naman high tide ngayon eh. Puro ulan lang yan. Eh bukas may high tide. Eh yun nakakangamba. Babantay-bantay mo pa yung mga tulo-tulo. Siyempre. Hindi na po. At tumigil yung ulan kanina. Ito, bumabanat na naman. Ay nako, nakakatakot. Sana tumigil ka na ulan. Kakain po muna kami ng hapunan. Ayan na naman ang ulan. Diyos ko Mariose po. Tigil nyo na po yan. Ano na ba? Alas 7:30. Ayan, tumigil kanina. Ngayon ito na naman. Umulan na naman. Tumigil lang ng mga 20 minutes yata huminto eh. Nakakatakot lang kasi talaga. Kasi yung mga itataas namin, yung mga ibang gamit. 'Di ba sabi ko nga sa inyo, naghahakot na kami kanina para itinaas na namin dito sa bahay namin. Kaso ang inaalala ko yung motor ko. Kasi wala akong mapag-garahihan talaga eh. Hindi ko mailabas. Tapos hindi pa ako makaporma dahil nga may sugat po tayo. Kaya kada uulan, kanina pa ako ninenervyo. Paano ako makakaporma niyan? O basta yung iba na lang na aming gamit itinaas na para mamaya kung sakasakali man, wag naman sana yung ref tsaka yung washing machine itataas namin. Walang tulugan to. Lakas yun, lakas na naman yun. Hindi nakuwang bumaba. Ito magdadagdag na naman. Yung tricycle ko ayun. Nakisuyo na lang ako sa pinsan ni Gayle na i-gutter yung pinakamotor. Kasi yung isa ito. Yung kay Gayle, yung sa akin nandaw sa garahe at konti na lang din. Kung yan, wala sugat akong pako. Kanina pa ako naliligo para asikasuhin yung mga sasakyan natin. Mga sasakyan, yung mga motor. Ito pa oh. Basang-basa na, mabubulok agad tong sahig natin. Uy, bukas tong electric fan. Sarap sanang kahit umuulan, meron na silang tulugan. Kaso depektibo pa. May bengkong pa. Sana tumigil na. Hinalang panalangin natin tumigil na yung pag-ulan. Bukas mataas din yung baha. Umaga 1.8 yata. Tapos sasabayan pa ng ulan. Wag naman po sana. Yung ibang sa trabaho ngayon lang din nag-uuwian. May pasok pa kanina eh. Tinaspindi lang ng mga 3. Siyempre babiyahe pa yung mga yan. Kanina okay pang panahon, biglang lumakas lang ulan.
tumigil na siya. Hindi mo ano, eh. Oh, ito naman po. Dito naman, ayan. Sa kwarto namin. Kasi tumutulo ron sa ano, maiksi yung pinakayero. Maiksi. So, pag umano kila Riley, kila Maddie, diretso dito sa ano, sa amin, sa baba. Ayun, oh. Nabasa na yung ano namin, yung kama. Saka yung unan. Gumagapang kasi yung ano, tubig. Yung pinaka dingding kasi hindi ko naaayos. Ano ba yan? Hindi na nakakatulog. Ito sa pinakahagdan, tumutulo doon, pagapang. Ayan, basa na rin yung damit. Lakas ng ulan, ayaw pa rin tumigil. Ano eh, pag umano man, bumaba man, tumataas uli. Eh, kailangan ng gawa ng paraan tong motor. Ito sana, oh. Pwede na ang motor ko rito. Kaso may nakalagay na pwede kaya ron. Sisingit tayo dun sa isang iskinita rito kung pwedeng mag-park yung motor. Mahirap eh. Tapos para alalanin na lang yung mga gamit dito sa loob. Tingnan natin kung mayroong mapapagparkan doon. Sa isang gilid pwede pa. Saka dito. Kaso ito pagdaan natin dito sa gitna, patawid doon, eh malaki. Tingnan nga natin kaya ng bota. Hindi na kaya ang bota. So pagka umikot tayo ron, yeah, subukan natin. Kailangan talagang ma-safe to. Yeah. Safety na natin to doon. Kala na kung makakapaglusong tayo. Yung kasimpa natin, yung ano, may sugat. Yeah. May basura pa. Nakakatakot ilusong. Wala na.
safe dito. Sisilip-silipin na lang natin. So na yung bota natin na ano, nabasa. May pumasok na konting baha. Kaya magugas muna tayo kagad. Nabasa yung sugat natin ng baha. Ayan yun, ang laki. Minti. Ako, tapos may dadaan tricycle. Kailangan makaabot na tayo ron hanggat wala yung motor sa gutter. Makasampa tayo doon. Alright, nandito na tayo sa gutter. Wala na, nabasa ako. Ito mo nilagay? Doon nga sa Carnation. Ito may gutter din. Taob mo yan, may baha yan. Ang mga katsokara, no, basa na yung kama namin dito. Dumadaan na yan, gumagapang yan mula doon dito, bumabagsak. Chinek ko naman yung pinaka mga wire, may mga balot ng electric tape. Yan, delikado yung tape. Yan, wala naman ako magawa. Paano ko tatakpan yung dinadaanan? Doon yan dumadaan sa kwarto sa taas nila Madi. Dito oh. Yan dumadaan. Tapos babag pupunta sa flooring, gagapang doon sa pinaka dito, pinaka tubular. Ngayon dito kami matutulog. Tabi kami ng mami mo. Nang ibasa yung kama namin. Oo. Eh, dito muna kami. Tabi muna kami. Kita nyo ba yung bangka? Yung mga biyahe ng bangka. Hanggang tuhod na yung tubig sa labas at dyan. Ewan ko, nasabi ko na sa inyo yung motor ko, ayun, doon ko nilagay. Medyo wala pang tubig din sa gutter doon. Ay nako, kaya magagawa ang floodgate. Dito naman ang daming tulo na rin. Talaga naghahanap ng butas, naghahanap ng madadaanan. Sana maayos na to. Pagdidikitin na lang namin yung kama para tabi-tabi kami. Kaya lang hindi rin naman kami makakatulog masyado ni Gayle niyan, dahil nga syempre babantayan namin yung baha sa baba. Buti na lang nag-declare na yung government ng Navotas na walang pasok lahat ng empleyado ng gobyerno. Kasi hindi rin ako makakapasok niyan eh, dahil may sugat yung paa ko eh. Hindi ko mabibisita. So mag-ano na lang ako kay Frank na titignan, total malapit naman siya ron. Hindi makakatulog. Hanggang hanggang tuhod na sa labas. Tapos ano na lang,
Yung ano ko nga, motor ko si Parang JP. Yung motor ko, inano ko, nandito sa garahe, nilinis ko kasi. Tapos biglang ngayon bigla kong sinugod dun sa ano, sa Carnation. Sa Carnation wala pa namang masyado. Yung gutter walang tubig. Oo. Ang ano rito, yung tulo-tulo sa bahay. Oo, yung kama namin nabasa na, dumadaan doon sa ano, sa gitna. Hindi ko napansin basa. Kasi yun yung mga ano, yung dito sa kwarto nila Madi, meron ding umaano. Pucha. Oo, yun pa rin eh. Hindi ayos yung ano sa taas, yung mga boxy. Oo, yun pa rin ang problema. Ano nangyari diyan? Kayo ano ba? Eto, motor na nakakit ko dito sa tapos yung sa akin ni Daddy nandun din. Nasa inyo. Sana huwag na lumaki. Yun nga kaso walang tigil tong ulan eh. Titigil tapos Sana magpahinga para bumabaw yung tubig. kumatikate no. Kumatikate no. Pag nag-abot sa high-tide bumas. Nag-ayos na nga kami, nagtaas na rin kami ng mga ibang gamit dito sa taas. Para kung sakali, yung rep na lang tsaka yung washing machine ang iano namin, itutuntong. Oo. Nagtanggal na kami ng mga gamit sa baba. Kaya lang yun nga ba. Tapos basa yung kama, kaya tatabi-tabi kami rito sa 3rd floor. Putang ina. 3rd floor may tubig din. Daming tagas eh. Pero at least nakatulog naman. Huwag lang ano. Oo, at least yan. Sana mag-gin na. Si parang JP nagkamustahan lang. Galon din sa kanila. Ninenervous din dahil nga mahirap kasi yung mga sasakyan. Ano lang, tumigil na para at least, diba, yung wala nang masyadong intindihin. Sana safe tayong lahat. Bagay, nangyari na kasi ito eh. Dati, biro mo, yung tricycle ko, tapos yung 2 motor, pinaano ko yon, yung pinalinis. Dahil nga nabaha yun eh. Tapos yung biglaan kaming nagtaasan ng gamit dahil noon lang uli nangyari yun, last year. Bagyong Karina. Kaya nataranta kami. Kumbaga biglaan na naman kasi nasira din yung flood control gate ba? O yun. Tapos ngayon eto na naman, sira na naman. Tapos meron na namang habagat, meron na namang high tide. Kaya umulit lang. Kumbaga alam mo na posibleng mangyari. Kung kaya mag-prepare na. Yun, inayos na namin yung mga gamit sa baba para kung sakasakali nakahanda, pero wag naman sana. Yung mga ano pa rin, may mga namimili na. Tapos yung iba galing sa trabaho. Makikita mo may mga bagyo. Tapos may nakita ko kanina 3 yata naka-uniform sila. Galing sa trabaho yan. Ano oras na? Nak, ito pala. Alas 10 na po ng gabi. May kotse Kaso saan ka dadaan? Pagdating mo sa Malabon, mas malaki. Malamang sa sa tulay. Magpapark sa tulay. Sana okay na. Dahil nga basa itong higaan ko, lalagyan ko ng garbage bag. Sasapinan ko. Ano ba yan? Para makakatulog tayo. Yan. Pipili natin umidlip muna. Para kung sakaling wag naman sana. Para naka-garbage. Good night.
Natulog kaya. Hindi. Alas 8 na po ng umaga. Good morning. Ang laki na. Grabe oh. Ang laki na ng tubig. Ano po ngayon, 1.8 ngayong araw na ito. Ayan, tapos may hangin pa at may ulan. Kaya asahan ho natin ang pagpasok sa bahay nito talaga. Pero sana wag pa rin. Uunahin kong i-upload to. Mapapanood nyo siguro muna to bago yung yung sa Kalaka. Iuunahin ko muna kong i-upload to. May mga bangka na. Hindi kailangan. Ano nga lang, hindi ako dito noon. Kaya malilig pa noon. Okay na! Bayan lang. Malaki nga. Ayan di, magdamag ang ulan. Guys, Ikaw pala mag-isa. mula na. Lutang na tayo, pre. Ayun na naman ang ulan. Umulan na naman. Aring Makoy, mula na. May mga biyahe, oh. May mga biyahe, oh. Tibay. Meron nga. May bumabiyahe pa oh. Alam mo na. Tangin na, baka walang pagbibiga. Kailangan yan siyempre. Magkano bayaran? Tangin na, hindi ko papayag. 20 yan. Hindi ko papayag ng 20 ng machine yun. Kaya nga, 20 yan. Paggabi may mga bumabiyahe pa na o diba? Natupad yung pangarap niyo sumagala. Mga pamangking ko. O diba? Yan kako yung mga bumabiyahe, kayang bumiyahe, mga dipadyak, bangka. Pero may bumabiyahe pa rin mga tricycle, oh. Kaya lang talagang sapalaran nila yon. Wag lang titigil yung makina. At sigurado sira. Si Gayle na malengke, hindi ko masamahan kasi nga hindi tayo makalusong. May sugat yung paa natin. Ito bangka, dipadyak, yan ang mga umaano. Magkano singil? 30 lang po, boss. 30. Pwede na. Hanggang dulo, no? Wala, talagang yan ang way of transportation sa ngayon. Iba naman nagtsatsagang maglakad para makapamili. Katulad ni Gayle, namili muna siya ng pagkain namin. Yan si Gayle. Dumating na sa pamimili. Medyo maliit ang pagkababa niya, pero kahit papano nakikitang bumababa. Pero usog. Yan po, alas 12:30 na po ng
tanghali at nakakain na po kami. Si Riley, ano, hi ka naman. Yan. Bali, ipuputulin ko po muna tong video. Kagabi pa po ito dahil syempre nag-aalala tayo. Gusto ko rin mabalitaan nyo kung ano po yung pangyayari dito sa Tanza na Botas. Hindi lang naman dito, sa ibang lugar meron din ganyan. Ang problema rin ganyan dahil nga yung alam ko may nabuksang dam or nagpatapon ng tubig sa dam dahil nga sa sobrang lakas ng ulan. Yun po. At feeling ko rin kaya hindi masyadong bumababa yung tubig dahil hindi makaya ng mga pumping station yung pagpapatapon or kung bukas man kung kasi mataas din yung level ng tubig sa tatapunan ng mula rito sa loob ng Tanza tatapon sa ilog, parang mataas din yung level doon. So walang mangyayari. Kaya parang iniintay na lang na humupa ng gusto yung tubig. So yun, kahit papaano medyo yung red rainfall ba yon? Nag-orange rainfall na po tayo as of now, 12:30 ng tanghali. Ayun po. Tapos po, wala naman po tayong dapat sisihin din dito dahil nga hindi naman kagustuhan na masira ang flood control gate. Hindi rin natin kagustuhan na bumagyo or mulan at bumaha. So yun, ang ano lang natin dito, ang aral lang natin sa nakaraang mga pagbaha na hindi natin ine-expect, maging aral na magsinop na ng mga kagamitan hanggat maaari na nandiyan pa lang yung pagbaha. Kung hindi pa natin alam na kung ano mangyayari, kahit papaano magtaas na tayo ng mga gamit at para maghanda na tayo ng mga yung may halimbawa pagkain, mga kandila, mga emergency kit para kahit papaano nakahanda po tayo sa anumang sakuna or ano pa ano pa. Yan nakukuha natin, tumawa na ngayon kasi nga medyo wala ang ulan. Sana tuloy-tuloy na po ito. Yun nga. Sana yung ibang lugar safe na rin, safe na. At wala nang ibig sabihin aksidente or masyadong problema na kinaharap. Kaya yon, hanggang dito na lamang po muna at sana'y mag-iingat tayong palagi mga kachokaran. Hanggang sa muli po natin pagsasama-sama. God bless at ingat po palagi. Thank you.